nga guys, nagulat ako sa gamot ni Haba. Okay lang naman basta gumaling, pero nagulat lang talaga ako kasi ang una kong nakita ay itong 600. Akala ko yan na yung total. Yun pala, ito 4,200, 560, 1,500, 600. Yung shampoo pala yan. Ayan o. Yung 4,200 na yan. Ito pala yan. Yan. Parang pangontra sa kati. Yan. 14 pieces. 4,200 na pala to. Yan. 4,200. Tapos itong Amoxicillin ay itong Yes pala ay 1,500. 1,500 pala yan. Yan. Parang pang-control lang yan sa mga namumuong bakterya sa katawan. So, ito naman na ito lang ang pinakamura guys, itong tablet na to. 560. Ano ba to? Amoxicillin. Yan. 560. 14 pieces din. So, ito lang na tatlong klaseng gamot plus shampoo. Ang kanyang shampoo ay 600. Nagkakahalaga na siya ng 6,000. Ano yan? 6,860. Yan. Malabo na ang mata. Yan. Yung total pala yan. Akala ko itong 600. Kaya sabi ko, ang mura naman ang binayaran nyo. Buti na lang. Kasi nung last week, magkasunod kasing linggo parang follow-up check-up niya to. Kasi nga, una, gumaling na. Tapos, hindi na nangangati. Tapos, biglang nangati na naman ulit. Parang bumalik lang siya. Ito palang allergic dermatitis wala naman talagang sadyang gamot. Kundi, pinipigil lang yung mga bakterya sa katawan niya. Kasi, kahit ano daw klase, mga ali-alikabok yun. Pag masela ng aso, meron din palang ganun sa kanila. Masela ng balat. Talo pa yung balat ko. So, yun. Kaya, nagulat naman ako. Okay lang naman sana, basta gumaling. Hindi yung pabalik-balik kami. Ayan o, Haba. Nakakadalawang balik na kami. Last week, naka 7K siya. Ngayon, yung last week kasi may CBC yon. Chinek yung dugo niya kung ano, kung anong meron, kung ano-anong check ang ginawa. Kaya umabot ng 7+. Kung napanood nyo yung video ko, umabot din yun ng 7+. Tapos ngayon naman, sunod na linggo, ito na. So, okay lang naman sana basta gumaling. Kasi nakakapag-alala kasama namin dito sa loob ng bahay. Tapos, kinakati siya ng kinakati, kamot ng kamot, tapos nagsusugat yung kinakamot niya. Ayaw naman namin ng ganun. Tapos etong si Haba, si Itim naman ay nakapila rin. Kasi yung kanyang mata ay nagmumuta. Pero hinahat compress ko siya every morning tsaka sa gabi. Nawawala naman pero nakapila na siya kasi nga hindi namin alam kung ano yun, pabalik-balik din. So yun lang guys. Ang ibig ko lang sabihin ba, kapag nag-aalaga tayo ng aso, ay hindi ganun kadali. Kailangan may madudukot din tayong budget kasi pag nagkasakit sila, parang tao din, parang bata, sanggol, na pag hindi mo pinagamot ay lalala. Maatim ba naman ang konsensya mo, natitingnan lang sila dyan, nagkakamot, dumudugo-dugo yung kinakamot, nakakalbo ang balahibo. Siyempre hindi. So ito guys, dahil ang lalaki nito, eto maliit lang, eto chewable, mabango, masarap siguro yan. Yan. Sarap siguro yan kasi kinakain niya ng tablet Kinakain niya yung tablet. Pero ito siguro mga mapait ito. Ayaw niyang kainin. So, ang ginagawa ko, dinidikdik ko siya sa almirez. Tapos, hinahaluan ko ng wet. Naubusan ako ng isang klase. Kaya ito, hinahalo ko dyan para kainin ni Haba. Kasama itong mga gamot niyang ito. Dinidikdik ko ng pino. Para lang siya ay makainom ng gamot. Kasi kung hindi, nako, mahirap na naman. Mahirap talaga guys kapag nag-alaga tayo ng aso kasi nasasacrifice yung kung ano man pinaglalaanan natin sa ating mga ipon-ipon, ganyan. So,
okay lang yan basta ang mahalaga ay gumaling. So sana itong mga gamot na ito na pagkamamahal ay gumaling siya. O kasi nga sabi, hindi naman daw ito talaga nagagamot, nakokontrol lang. So sana nga makontrol naman at talagang inalis ko na sa diet nila yung manok. Wala na ring baboy para talagang purong dog food na lang. So itong mga dog food na ito ay minsan hinahaluan ko ng kanin sa iba. Ayun, nahaluan ko ng kanin para lang sila ay masatisfied naman kasi siguro mga gulay pagka gumaling si Haba, si Haba, ayan nakikinig, nakikichismis. Ayan, kasi umalis ang ate namin, may schedule naman siya sa skin station. Yun. Kaya sila ay nakahilera nakaabang sa atin nila pagbalik, kaalis-alis lang. Ayan. Ayan si Choco, medyo madilim na ayan medyo madilim na, nakaabang pa doon. Ang mesa ng atin niya ay bakante, so hindi sila mapakali. Ayun guys. Yan lang ang share ko sa inyo, na talagang nagulat ako sa presyo ng gamot. Mas mahal pa sa aking mga maintenance. Ako guys ay may maintenance na rin kasi high blood ako. Kaya ayun, pwede ba sa'yo Haba yung ID ni mama na PWD? Ha? Pwede ba kay Haba yon? Pag bumili ng gamot mo sobrang mamahal, ito pa lang magkano na? 1,500. Ito lang, maniniwala ka ba na 4,200 yan? Grabe pag di ka pa gumaling, ipapatirahin na kita dun sa bet. Haba, gusto mo paampun na lang kita doon kay Doc? Paampun na lang kita doon para siguradong libre gamot ka. Yan. So yun lang guys, hindi biro talaga ang pagkakasakit nitong si Haba kasi naglalagas talaga yung balahibo niya, tapos yung buntot niya akala mo maganda pa yan, parang pumpum, pero hindi. Yung ilalim niyan ay panot na. Yan. Pero yung tenga niya malinis, wala siyang ibang sakit, wala siyang ibang iniinda, kundi yun lang na kanyang paglalagas ng balahibo at pangangati ng balat. Ayan. Tingin nga nung hita mo. Ayan nakakalbo Ayan gumaling na yan guys, pero bumalik, kaya binalik namin sa bed. Kung napapansin nyo dati pulang-pula talaga yan, ngayon makinis na. Ayan yan. Ito na lang ang diferensya kasi kinakamot niya. Pero ngayon na lesson na yung kamot niya. Minsan-minsan na lang nagkakamot. Ayan di ba? Tinitigil na niya kaagad. Pag may gamot siya, talagang madalang siyang magkamot. Ganyan. Meron din nga pala siyang spray sa sugat. Ito. Yung kanyang spray, share ko sa inyo. Para kung sakasakali, nakakailanganin nyo. Mahirap din kasi kung wala tayong pangpabet. Ayan. Pwede itong bilhin over the counter sa mga vet clinic, wound spray. Itong ini-spray ko dyan sa kanya kapag ka nagsusugat siya. Yan. Yan. Ito ay reseta sa kanya nung kauna-unahang pag-check up niya nung last week. Kasi ito pangalawa na to guys Pangalawa na to. Na nagulat talaga ako sa presyo kasi sabi ko, hindi naman tiningnan yung, kumbaga nag-CBC na kasi siya nung nakaraan, na test na siya. Wala pa namang 1 week. So, 1 week na. So, valid pa naman siguro yung test niya nung last week. Kaya hindi na siya tinest ngayon. Pero, sa gamot naman bumawi. Clover? Anong masasabi mo? May sakit ang anak mo. Sus, kaya wag kayong magkakasakit ha. Wag matigas ang ulo. Pag naglalabas si mama, sumasama kayo doon. Nagtatampisaw din kayo sa basa. Kaya tuloy kayo nagkakasakit Yung mga balat nyo pagkasiselan. Kala nyo naman nako. Kaya ang sabi nila, pag local breed daw, madaling alagaan. Kasi nga, matibay ang balat, dagul-dagul. Tingnan mo yan si Haba matibay ba ang balat niyan? Halos nandito na yan sa bahay. Hindi na rin ako guys gumagamit ng Sunrox. Kasi, baka kako dahil dyan, nahihigaan nila sa sahig kahit na binabalnawan ko baka may natitira pa. So ang ginagawa ko, sabon at tubig na lang. Sabon at tubig, yun, binabalnawan. Pag sinabon ko, babalnawan ko ng tubig, tapos pinakalas balnaw ay suka.
Kasi guys, ang suka, ayaw niya ng mga langgam. Mga hanip-hanip, ayaw nila yan. Kaya suka ang pinambabalnaw ko dyan. Galon-galon ang binibili kong suka. Kaya nagtataka yung binibilhan ko ng suka kung anong ginagawa namin sa suka. Kasi galon-galon ang binibili ko. Sabi ko sa kanya, ipinanghuhugas ko ng sahig para walang langgam. Kasi baka kako kinakagat ng langgam si haba. Kaya kate ng kate. Pero yun pala, talagang allergy siya. Yan. Ewan ko ba kung saan nila naman nakuha yan. Kasi ang may lahi lang naman dito sa mix pala itong sila ay mix. Itong si Pongging itong si Clover na nanay nila ay pure Aspin, pero yung tatay nila ay half na yon, mestizo. Nakalimutan ko na kung anong breed ng nanay ni Axel, pero may lahi siya. Yun lang ang alam ko. So ibig sabihin kung half na yung si Axel, di ba itong mga dugo nito sa pagka nila ay konti-konti na lang, pero maselan pa rin yung balat. So yun guys, kaya sa mga gustong mag-aso, paalala ulit, kung hindi natin kaya, huwag magparami. Kasi guys, nung araw hindi ko naman talaga ang alaga ko lang nung bata pa ako, ang lola namin ay may aso, may pusa. Pero hindi pa uso kasi noon ang mga vet. Ang mga aso kasi nung araw sa probinsya, nakakakain ng damo. Parang herbal na yun, gamot na nila yun. Ngayon, dito sa amin, lalo na, wala namang mga damo-damo dito na yung Carabao grass na kinakain ng mga aso. Kaya siguro ganyan ang kanilang mga balat. Lalong hindi sila gumugulong dyan sa lupa. Kasi, sino ba naman ang matutuwang magpagulong dyan sa lupa? Sige, bumaba ka dito. Ay, napakarurumi ng mga lupa dyan. Yung mga asong mga gala ay dyan tumatae. Sorry sa mga kumakain. Poops pala. So, yun lang guys. Para dun sa mga gustong mag-alagang aso, mag-isip-isip muna tayo. Kasi yung iba habang cute lang, inaalagaan. Pero pagka nagkasakit na, ayun, lalabas na dyan. Siyempre guys, hindi natin sila naman din masisisi kung dog lover sila tapos wala nga lang budget. Talagang magsasuffer yung aso. Kaya nga, mag-isip tayong mabuti kung may nagbigay sa atin ng aso, isipin natin na, kaya ko bang gastusan ito? Kasi kung hindi rin lang guys, baka pwedeng maibigay dun sa mas kayang gastusan. Kasi kami guys, tingnan mo, may pinaglalaanan kami sa pera, pero nahuhugot kasi nga may sakit ang aming alagang aso. Mabuti na lamang at maganda ang trabaho ng ate, ang aming sponsor, kaya na-afford ang mga gastos na ganito. Imagine mo, linggo-linggo ganyan ang gastos, diba? Ako guys, resign na ako sa trabaho. Wala na akong trabaho, kaya hindi na ako makakatulong sa gastusin. So, yun lang guys. Na-share ko lang itong mga hinaing ko sa buhay. So, yun lang. Salamat sa pakikinig.